Pinipilit nilang ibahin ang pagpapakahulugan para makapandaya. Makapanlin lang. Ayun, May ganun talaga eh. Ayan, opo. Parang kaligayahan na nila na maimali ang ibang kababayan natin. Totoo. At mapasunod sa isang naratibo na kahit kailan na hindi nangyari. Yan. At hindi ginawa. Yun, kumbaga, yan ang mga tao yan, kahit sabi nga nila, kahit anong paliwanag, hindi talaga nila tatanggapin kasi meron sarili silang paliwanag para sa kanilang sarili. Yun ang nakalulungkot kasi pagka may mga ganong klaseng tao, may iba mo sila sa... Meron tao na nag-iba kayo ng opinion. Yes po. Yun, walang problema yun. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ng bawat tao ay Iisa o palaging tama kayo. pareho ang opinion nila. Asahan mo na meron ka iba yung opinion. Pero mahalaga yun sapagkat pwede niyong pagtalunan yun eh. Yan, At habang nakikinig ang taong bayan, mapapansin niya kung sino yung may higit na katwiran doon sa kanyang sinasabi. Pero yung dalawang yun na nagpapalitan ng kanya-kanyang kuro-kuro, hindi naman nag-aaway yun eh. Ayun, opo. Yun ang demokrasya. Opo. Kaso itong mga ito hindi. Talagang gagawa lang ng isang bagay na pipilitin niya lang mag-iba. Kahit na naintindihan niya na. Hindi ko maintindihan paano siya makikinabang doon eh. Opo. Kung may pakinabang siya doon at yun ang kanyang ikinabubuhay, pagbigyan na natin na kahit na nakakaawa naman ang kanyang kalagayan, kung yun ang patakaran mo sa buhay at sa palagay mo'y naliligayahan ka at maring kumikita ka riyan, wala na kaming magagawa sa'yo. Well, yun ang tawag natin mga selective. Pero alang-alang po doon sa ating mga kabayan na open-minded naman, na mas marami yan, at tinatanggap ang ating paliwanag. At sila mismo ay pumupunta doon sa tinatawag nating healthy discussions. Di ba? Minsan nga magkakapatid mismo nagtatalo-talo, pero sa bandang huli, pag natapos yun, oo nga pala, mukhang mas tama ka. At least nagkaroon sila ng healthy na diskusyon. Sana ganun nga eh. Sana ganun nga eh. Di ba? Pero kagaya ng pagpaghalimbawa kanina ni Kuya Benny, napakaraming bunga nitong santol na ito. Ayun, ako napapanahon na yan. Oo. Yung bang kilala ko, napakabait ng may-ari niyan. Halika, punta tayo. Hindi, kanya, batuhin na lang para magkalag. may ganun eh. Yun ang problematic. Pwede mo naman kausapin. Pwede mo naman kausapin. Kumbaga sa... O kaya, katapos-tapusan talaga. Sungkitin mo na lang. Wala masyadong masasaktan doon eh. Sungkitin mo. Pero yung babatuhin mo na lahat tatamaan doon. Maaring hindi lang yung puno ang nabato mo. Baka mamaya tumagos sa kapitbahay. Tinamaan yung bubungan. Ayun, pagmumulan pa ng kaguluhan yun eh. Mayroon doon mga tao mas gusto ata challenge. Kumpara sa mga bagay na mas madali. Kasi ang sinasabi nga natin, sa healthy discussion, sa pagtatalo, ika nga, medyo mabigat na salita na yung pagtatalo. Pagkatapos doon, sa bandang huli may magsasabi, ay tama ka nga. Ayun. Pero ito ngayon ang nangyari iba ho eh. Pagtatalo lang naman ang ideya yun eh. Yes po. Hindi pagtatalong physical yun. Yung Pero nabanggit mo lang na nagtatalo kayo para lang i-distinguish na may kaiba yung pananaw. Pero dahil sa pagtatalo na yun, lalong-lalo na kung medyo talaga namang napaka-importante ng pinag-uusapan, darating ang punto na maglilinaw kung sino yung may katwiran eh. Aminin mat nila o hindi, yung taong nakikinig, makikinabang siya. Yun ang pinakamaganda po. Ganun pala yun parang mas magandang magpaliwanag kanya ito kaysa dito. Mas katanggap. Ano man ang mangyari, nakatulong din yun dahil sa pagpapaliwanag ng isang ito, naipaliwanagang mabuti yung tao. Mas na-realize natin, napakasarap ng pagtatalong ito. Minsan ganun talaga. Pero iba ngayon eh. Iba ang pagtatalo ngayon. Sana ganun kami sa Senado, Kuya Benny. Hindi, iba ang pagtatalo ngayon. Ang pagtatalo ngayon matapos yung pagtatalo may tama ka. Iba yun, tama eh. May tama ka. Saka yung ngayon, ang nangyayari ngayon, Sen, yung debate, di ba? Kahit siya naman nangyayari yan eh. Yes. Pero minsan daw, ang debate, nagresulta ng debate. Yun. Hindi na magkakasundo. Nagkakapersonalan. Kasi nga, nauuwi nga sa ganon. Dapat sana ay hindi ganon. Diba? Kasi kung minsan, pinipilit nila yung katwiran, kahit na pamali. Pag pinipilit mo namang ipaliwanag, mahihirapan naman siyang intindihin. Kaya kung minsan hindi mo alam kung saan ka... Ito na lang ang magandang pagpaliwanag. Halimbawa, si Kuya Benny, napunta yan sa DNR eh. Yes po. Isang panahon ng kanyang buhay, naging national na basurero ito sa DNR. Alam naman natin yun. Pambansang basurero. Kapatid. Kaya siya nalagay doon, meron siyang kaalaman doon sa pinaka-function ng DNR. Yes diba? Ngayon, kung halimbawa, makikipagdebate ka sa... Alam mong meron siyang kasanayan doon. Unang-una, official siya dyan. At alam mo naman itong mama na ito, talaga nag-aaral din naman yan. Yes po.
kapag ka nakipag-usap ka sa kanya at pinapaliwanag niya, at dapat naman ay kinakailangan bumatay ka sa kanyang kaalaman at karanasan, Huwag ka nang makikipag-away kung yun ang kanyang binabangit. Kasi mas may alam siya kaysa sa'yo. Yun ang kanyang expertise. So, halimbawa, pinag-uusapan ninyo the principles on the right to environment. Ayan, Alam niya, kabisado niya. Makinig ka. Oo. Ngayon, kung halimbawa meron kang hindi naintindihan, magtanong ka. Magtanong. Pero Yes. pag nagtatanong ka, nakikipagdebate ka, pagkatapos hindi mo naman naintindihan, hindi kayo magkakaintindihan. Ipipilit mo yung gusto mo. Yung nakikinig sa inyo, iiwanan kayo eh. Oo. Wala tayong makukuha dito. Yung isa kanya nagpipilit na magpaliwanag. Yung isa naman, hindi ko malaman kung naliliwanagan niya o hindi. Lalong lumalabo. Halika na kanya at marami tayong gawain. Ganun na nga. Halimbawa naman ikaw, Jen. Opo. Si Jen naman, alam mo, professor ng economics. Very humble yan. Ay, opo. Pero yan, hindi mo alam, professor ng economics yan. Sinasabi niya sa estudyante niya, class, I think we have to discuss this morning the law of diminishing marginal utility. Mabigat yan, Ano ito eh? Ekonomista eh. Ekonomista ito. Siyempre, ikaw naman na estudyante, makikinig ka. Ano? Hindi mo pwedeng pasubalian ito eh, kasi exact science ito eh. Marginal utility. Sasabihin ni Jen, alam mo kanya, itong prinsipyong ito, kahit na gaano karami ang input na gagawin mo to produce one quantity of input at that one point, sabi niya, hanggang doon ka lang. Hindi ka na makakapag-produce pa ng mas marami. So, yun ang point of marginal utility. Paano mo lalabanan yun? Para mong nilabanan ng gravity. Ano? Kinontra mo yung gravity. Okay, halimbawa, pinag-uusapan, ito po yung rules eh. Hindi ba? Mahihirapan po tayo kung halimbawa, hindi po natin kikilalanin yung distinction po ng pinag-uusapan natin ngayon. Nagmumula po yung pinagtatalunan natin doon sa Section 24 at saka yung kaiba yung Section 136 ng ating rules sa Senado. Ngayon po, kaya ko pa pinipilit na mamagitan. Ito po kasing 136, second paragraph, ito po ay special provision. Ayan. Bakit po sa special provision? Ito po mismo ay tumutukoy dun sa paraan kung paano yung rules ay ating maamyendahan. Diretso po yun. Ito namang Section 24 po. Samot-samot po ito. Samot-sari po ito. Lahat na yun. So sa prinsipyo po ng batas, palagi pong nangingibabaw yung special provision over the general law. Kasi specific po yun. General provision. So sabi ko, alam po ninyo, mahihirapan po tayo kung hindi po nyo kikilalanin yon distinction na yon, lalong na kung wala po kayong background sa batas. May nasaktan. Kasi lumalala na kasi yung pag-uusap, kaya ako namamagitan eh. Hindi ko raw dapat sabihin nyo kasi parang anong tawag doon? Pangungutyado ata yun eh. Parang pagmamaliit sa kanila. Parang nauwi sa pangungutya o pagmamaliit. Hindi po. Sabi ko, wag po kayong magkukonklud ng ganyan. Ang pinag-uusapan po nito ay dahil po sa paglalaban ng dalawang provision. Kaya kailangan pong malinawan natin ito. Ayun. Ngayon, kaya ko ipinasok yon, kailangan makilala ninyo, meron po kasing legalidad dito eh. Papasok po dito yung prinsipyo ng batas. Lahat po ng abogado alam yun eh. So, sana makilala nila yon. Di ang naging katwiran, Sen. Hindi, teka lang, Sen. Bago lang kayo dito eh. Ako 10 taon na ako dito, 20 taon na ako rito eh. Sana kung naging 20-40 taong ka na riyan, naintindihan mo naman sana. Opo na. Hindi ka naman kailangang maging abogado para magkaroon ka ng sapat na karanasan para intindihin mo yung dalawang nag-uumpugan na provision. At some point in time, dapat i-reconcile mo yung dalawa na yun. Kasi kung halimbawa, matagal na sila doon, dapat alam niya na merong journal number 75 ng Senado. Journal 75. Ito ay may petsang May 21, 2018. Ano sinasabi niya? So matagal na, 2018 pa po ito, Sen. 17th Congress ito. Dito sinabi mismo, dating Senate President Tito Soto, na ngayon ay dating Senate President din. So nung time na yan, ginamit niya yung Section 136 eh. Bagamat walang report na nanggaling sa Committee on Rules. Ni-refer din sa Committee on Rules eh. Pero sabi niya gano'n, kinakailangan manaig yung motion
Pwede ko bang malaman ngayon kung may kukumit nating i-take up ngayon? Hindi i-take up pala, i-adapt na kagad. Walang discussion sa plenary. Adoption na. Hindi kagaya nung sa amin, nung i-propose ko yon May 11. Opo. Inulit ko nung, ano ba yung nakarang araw na yon bago sila mag-walk up? Nung pag-walk up na yun, Kuya Benny, anong araw yun? Kahapon ho yun, di ba? Kahapon yung walkout. Kahapon lang po. Ano nga din kahapon? Kahapon ay Martes. Baka Nung Lunes akala po. nila hindi tayo live. Nung Lunes. Nung Lunes po. 26 po. Lunes 25. Kahapon po 26. Oh, 26. Lunes po 25 kahapon. Oo, di ba? Lunes. Opo. Nung Lunes. Oo. So May 11 ko pang inano yun, pinropose yung amendment. 14 days ago. So 14 days ago. Yes po. Samantalang ang sinasabi nung 136, isang araw lang eh. Opo. Ngayon, inulit ko lang kasi pinaulit sa akin ni SP Alan. So nung tumayo ako, sabi ko, Madam President, may I reiterate the previous motion? So inulit ko lang. So nagtataka sila ngayon, teka muna kanya, wala namang rules ganito, ganyan. Wala pa po kasi dahil hindi pa formalized, hindi pa organized ang Committee on Rules. Hindi pa nabubuo yung Committee on Rules, wala pang members, etc. Sabi ni SP Alan, kaya po ang aking sinasabi ngayon ay mino-motion ko na ito i-take up na natin sa floor, Sa plenary, sa buong imbes na sa committee level. Yan. Kuya Benny, sa palagay mo ba may masama dun sa motion na yun ng SP President? Well, basically wala, no? Dahil motion nga yun eh. Kumbaga, syempre, lagay na lang natin sa layman's term, majority. Majority wins. Kung sino yung majority, yan ang masusunod. Kung Yan yung na. ba ay pag-uusapan, no? Hindi. Oo. Ang nakita natin kahapon, parang hindi yata gano'n na nangyari. Kasi kaya minabuti ng majority na i-take up na lang sa plenary dahil nga wala pang formal organization ang mga committees. Kasama na dyan yung Committee on Rules. Ngayon, ang kanilang sentimiento, noon namang inunang i-propose yan, sinabi i-refer sa Committee on Rules. Yes po. Yun ang pinupunto. Oo nga, sabi namin. Kaya lang dahil hindi pa nga nabubuo. organized. Wala pa. Okay. Mas mabuti, kaya kung mino-motion, sabi ni SP Alan, na i-take up na lang natin ngayon on the floor. This is the motion. Yan. O ngayon, ayaw nila. Ayun, debate rito, debate. Hindi. Sinasabi sa Section 24, ganito, kinakailangan ganyan. Ayun, doon na po nagsimula. Ngayon, sinabi ni Alan ngayon, in-invoke niya yung 136. Ayaw pa rin nilang maniwala. Kaya naman ako nag-intervene. Sandali po ako ganito. Mariresolve ba natin dito kung kikilalanin po natin ang distinction ng dalawang provision. Doon nagsimula yon. So sabi ko, without meaning anything. Sabi ko, gano'n. Yun ang aking sinabi, without meaning anything here. Medyo mahihirapan po tayo kung wala pong legal background talaga. Nako, yun na. Oo. So akala nila may pangmamaliit, may pangungutya. Hindi po, maliwanag po yung sinabi ko. Ang tagal na po ng pagtatalo eh. Ang possible na solusyon lang doon, kilalanin po natin ang distinction nung dalawang provision para wala na pong pagtatalo. Ano ho bang importansya, Sen? Yung punto na yon, kung ang isang tao ay merong sapat na kabatiran sa aspetong legal, yung binabanggit po yung pinapaliwanag, yung kaibahan ng dalawang yon. Kasi meron siyang background na legal o kaya mapagbasa siya na alam niya na yung special provision will always prevail over a general law. Special provision po yan. Kakalimutan niya yung debate sa Section 24. Papayag siya na gamitin namin yung 136. Yung Section 136, pinapayagan naming i-amend. Ayun. I-amend. Gamit yon na hindi naman gagaling sa committee. So, di maliwanag na sana. Kaya lang, ang problema namin, bakit ayaw nila na i-take up namin on the floor? Samantalang, ang plenary dyan ay supreme. Siya yung ibabaw ng lahat. Higit na kasi lahat na yun eh. Kahit na pagsama-samahin namin ang kapangyarihan ng lahat ng committee sa Senado, hindi pa rin sila po pwede kung plenary ang magsasalita. Buong Senado po kasi pag plenaryo. Ang totoo nun, Kuya Benny, alam mo rin to, pwede namin i-suspend nga yung rules eh. Pag sinabi ng plenary, pag pumayag kami lahat eh. Yun ang hindi nila makuhang masyado. So, pumayag na kayo kanyang, i-discuss lang natin, i-take up lang natin. Ayaw nila. Bakit daw nagmamadali? May nagsabi ng railroading dito. Oo nga. Para daw sinasakal nyo raw sila. Mayroon pa iba na parang meron ba kayong gustong habulin na kaya nyo gustong pagpasyahan ka agad dyan? Yun nga, yun ang medyo nakakalungkot doon, Jen.
kung ano-ano ng mga senaryo ang sinabi, samantalang pwede naman nilang kilalanin, ang plenary is in perfect position Oho. to take it up on the floor. Ayun. Ngayon, kung ayaw po ninyo kanya, pagbutuhin natin. Ganito kasi, so nag-motion si SP Cayetano. Alan, opo. Sabi niya, Madam President, sabi niya kasi ang nakatayo doon, kung siya yung nasa baba, Senador yung Loren. Pro tempore. Opo. Madam President, sabi niya, I move that we take up the motion of Senator Marcoleta on the floor. As a matter of fact, he is ready to defend it. Yes. Ngayon, dapat merong mag-object. Hindi yung salita ng salita. Objection. Kapag merong sasabihin ngayon ng presiding officer, okay, there is a motion to take up the motion of Senator Marcoleta right now, this afternoon, and there is objection, we divide the House. So, pagbubutuhan kami. Yun ang kasi yun ang mekanismo eh. Yes po. Demokrasya talaga, wala kang magagawa. Hindi naman kami pwedeng patagalan ng debate. At one point, kailangan naming i-resolve yung issue. So magbubutuhan. Alam nila na minority sila. Opo. So wala silang tigil kung hindi banat ng banat para hindi namin mapag-usapan on the floor. Ayun. Ano ang problema? Ba't ayun yung pag-usapan? Pag-uusapan pa lang eh. Pagdidebatihan pa lang. Pagdidebatihan pa lang, hindi pa naman namin ina-adapt. Naaprobahan. Hindi Yes. kagaya nung ginawa ni Tito Sen, na sinasabi ko, Journal 75. Noong 2018. Wala nang pagtatalo, in-adapt kagad eh. Mas madali nga yung ginawa niya. So sabi ko nga, binabanggit nila kasi na matagal na sila sa Kongreso, matagal na sila sa Senado. Opo. Ba't nakalimutan nila yung Journal number 25? Kamakailan lang naman ito, 2018. Di pa masyado ano ito. Okay. Dito, walang debate ito, Kuya Benny. In-adapt kagad. Yung motion. O, mas maganda yung sa amin, pagdidebatihan pa bago i-adapt. Liwanagin Ang tanong natin sana yung punto na yun, ha. Ang iminotion po na si SP Soto, pagdebatihan yung... Hindi si Soto, si... SP Alan pala. SP Alan, sorry. SP Alan, pagdebatihan, hindi po agad i-adapt Hindi, yung panukala. hindi. Ayun, kasi akala nila, para bagang kapag nanalo sila sa botohan, Alam nila yung motion. ganun Kaya mo lang, ba? bakit daw pag didebatihan sa plenary, gayong meron namang matindi sa committee? Ini-refer dapat Hindi sa ba nila committee alam rules? ang committee mas makapangyarihan ang plenary, mas makapangyarihan sa committee? Bakit hindi nyo kilalanin yun? Ito simpleng prinsipyo ng batas ito. Ang totoo niyan, parliamentary practice lang ito dyan eh. Opo. Parliamentary practice. Pumayag kayong maging kasama sa Senado. Alam ninyo dapat ano yung mga basic rules of Yes, parliamentary procedures. Wag na yung pangbatas talaga. Parliamentary procedures na lang. Basahin mo yun. Napaka-basic nun. The plenary governs over all committees. So pag merong nag-mention, can we take it up on the floor? Merong nag-object. Division of the House. Para ngayon, pag nanalo kami, okay. Sino po ang unang mag-interpolate? Let's not Move on take na it yun. up. Move on na. Gugulong na yun. Well,